kanilang mga pagmamaliit, paghahamak sa atin. Bakit po tayo narito ngayon? Yun din po ang aking sinabi doon sa nagnaganap po namin na may isang forum about po sa mga bakit po tayo nandito ngayon. Simple lang po mga kababayan. Ako po ay nandito ngayon dahil nakikita ko po ang pangyayari sa ating bansa. Bilang isang vlogger ay sinisumulo ko po ang mga tao na walang kakayahan pumunta po sa mga katulad nito at hindi makapagsalita. Bakit kailangan po natin mga kababayan? Tingnan niyo po, ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sabi ni ganito, pag ako naging presidente, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko. Pero nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasaan ang Pilipinas? Bago dumating ang Pangulong Duterte, nasa third world country tayo. Yan po ang katotohanan. Nagbago lang ang Pilipinas. Nagbago lang ang Pilipinas, mga kababayan, noong panahon ng Pangulong Duterte. Duterte! 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 Naalala ko ba noon? Ang project ng Pangulong Duterte ay build, build, build. Nang dumating ang BBM, travel, travel, travel. Bilyon-bilyon na halaga ng pera ang nalulustay sa bayan. Na hindi alam kung saan napupunta ang mga pera ito. Nasaan na? Nasaan na? Tama kayo. Nasaan na po siya? Nasaan na bangko? Paano natin makikita ng ating mga leader ay mga plastic, maglutang, mapagkunyari? Bakit? Tumingin kayo sa paligid, napakarami po rito mga homeless. Bibihira po silang makakain. At kung makakain man sila, galing sa kanilang pinaghirapan. Kakarampot na pinagtrabahuan nila para mabuhay. Samantala na mabuhay ano sa Congress, isang oras lang, 20 milyones ang nilago ng mga gramo. Sabi nila, ang mga waray daw ay matatapang. Ako po ay isa pong waray. Masanto siya natin siya namin mga taga-Pangasinan. Na ipag-arating na kayo amin ng mga Ilocano. Mga waray-waray ng mga kabukuhan ko pag-invest. Maulupay na kapi ay iyong matanan. May mga waray-waray ko din. Mga sinuhan ko siyempre. Kaya salamat tayo kanin yung mayong gabi ni Kalimantanan. Grabe mga kababayan. Ang itong waray ay sasabihin ko sa inyong harapan, ako po ay luwag. Pero bakit ako nandito sa inyong harapan? Dahil isa po akong matapang sa paninindigan. Wala akong pinag-aralan, wala akong kayamanan, pero natapang ako sa ngalan ng katotohanan at mabuting Pilipino. Huwag tayong papayag na tuloy-tuloy nilang gasahin ang kaban ng bayan. At hindi na nila pinagalang ang mga batas na nasa aming
ni BBM. Sumunod kayo sa batas. Pastor Kibuloy, sumuko ka na. Sumunod ka sa batas. Sandali lang mga kababayan. Sunod tayo sa batas. Pero, batas ba ang 203 billion na utang nila na dapat nila bayaran ayon sa Supreme Court ay final and executory? Nasaan ang mga bilyones nito? Bakit nagkaroon ng 26 billion sa DSWD? Aswang! Mundo! Pesti kayo! Hindi lang ang inyong taong bayan. Ginagamit ninyo ang mga ayuda. Huwag niyong turuan ang mga Pilipino maging taat. Ang ipinumugtog nilang ayuda na marami na nagregalo dahil hindi tumutugma doon sa mga pinamahal nila. May isang buntes. Magkano lang na nakuha niya doon sa 10,000? 1.5. Nasaan yung 8.5? Imbes bigyan ninyo ng ista ang ating mga kababayan, bigyan ninyo ng paminghe para mag-ibasiba asistong Pilipinas. Please like and share po ng ating live mga kababayan. Pag-like na sa ating ngayon. Pa-like and share po. Nililing lang po tayo mga kababayan. Lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikita nyo. Nakikita ninyo, wala na pong mga mainstream media halos ngayon. Kundi nag-iis na lang po ang seminary. Ang seminary lang po ang dahil ito po mga kababayan, the PNP forces are now confiscating our phones in the POGC. CCTVs are destroyed. Help us! Ito na po ang nangyayari ngayon. Aantayin nyo pa ba? Aantayin pa ba natin? Nangyayari sa inyo yan? Nangyayari sa ating lahat yan? Mga kababayan, wala tayong pinag-aralan, pero hindi tayo tanga. Lalong hindi tayo banat. Bilang isang maritang Pilipino, manindigan tayo mga kababayan. Huwag kayong matakot. Isiwala ang kanilang panluloko sa bayan. Kung magpapaloko tayo, huwag na tayo magreklamo. Bahala na.